everyone. Praise the Lord. Tunay po, napakasarap na maglingkod sa Panginoon. At isang magandang gabi na naman po ang ibinigay sa atin ng Lord para makapag-aral ng kanyang mga salita. So tayo pong, sabi po, basahin po muna natin ang ating ang ating teksto na makikita sa unang Korinto 8:1b. Sabi po dyan, kahit marami na ang ating nilalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman ay nagpapayabang sa tao. Mas mahalaga ang pagmamahalan dahil ito'y nakapagpapatatag sa atin. Basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita at tayong lahat na magsipag-aral ng salita ng Panginoon. Nawa nga po ay pagpalain tayo ng Lord sa gabing ito. Amen po ba? Sabi po dyan, wisdom and knowledge po ay very important sa buhay po natin, lalo tayo mga Kristiyano. Diba? Kaya lang sabi nga, kaya nga po, madalas ito yung hinihingi po natin na lalo na ng mga estudyante, di po ba? Gusto po nila hihingi ng wisdom from the Lord. At yun naman po talaga ay biblical. Dahil ang sabi nga sa James or Santiago 1:5, Santiago 1 verse 5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen. So, lahat daw po nagkukulang sa karunungan, lahat ng gusto ng wisdom, ng knowledge, humingi lang daw po sa Diyos. Kaya lang, there are times na hindi rin ito nakakabuti. Una, bakit po? Una, kapag mali ang motibo, saan ba natin gagamitin yung knowledge na gusto nating hingin sa Lord? Na po? At sa pangalawa, kapag marami ng alam at naging matalino na ang isang tao, feeling important na siya. Kaya nagiging mayabang na, napagmalaki, at nagiging stubborn or tumitigas na yung ulo kapag marunong na. Diba? Bakit nagiging ganon? Kasi nga, mali yung motibo ng paghingi ng knowledge. Humihingi just for head knowledge, para lang matuto, para lang masabing marunong ako, para masabing matalino siya at maraming alam kaysa sa iba. So kaya po, hindi po nakakabuti. At kahit sa church, di ba, may mga ganyang umaattend para makakuha lang ng more knowledge. Para, para lang maragdagan yung kaalaman niya about God o lalo na nga po about Godhead na pinag-aaralan natin ngayon. Nagte-take note talaga ng mga biblical informations, nagsasaliksik ng Bible just to acquire head knowledge. Yun po. Para lang masabing, alam ko yan. Para pwedeng makipagdebate, yung mga ganon. So, yun lang po yung nagiging purpose. Bakit gusto ng wisdom or ng knowledge. Not for a spiritual nourishment. Yun po, tandaan natin, dapat po, pag humingi tayo ng wisdom, para ma-nourish yung ating kaalaman, yung spiritual po natin. Kasi po, yung pagka po ganun lang po tayo, mali yung motibo natin, no po, yung relasyon po natin sa Diyos is just knowing more about God. Hindi para ipamuhay ang nalalaman, no po, na hindi para makilala ng lubusan ang Diyos, hindi para lumalim ang relasyon sa Diyos, at lalong hindi para magpasalamat, mag-rejoice and delight in the Lord na ating tagapagligtas. So yun lang po, hindi po yun yung nagiging motibo ng paghingi. Tandaan po natin na kahit anong gawin nating pagsasaliksik o pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin matatapos ito. Hindi natin masasabi na alam ko ng lahat yan sapagkat malalim ang karunungan ng Diyos. Hindi po. Kumisa, di ba, napakinggan na natin yan, pero pag nakikinig ulit tayo na the same yung topic, naiiba po yung drive kasi nga po malalim yung karunungan ng Diyos. Sabi nga sa Romans 11:33, Romans 11:33. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman, hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Amen.
Sabi, di ba? Yun daw po, yung kanyang wisdom po ay unsearchable daw. Hindi kayang i-search talaga. Yung kanyang path ay beyond tracing out. Yun po, sa English po yan. Na kung sa sarili lang po natin, hindi natin makakayang unawain ang salita ng Diyos. Yung kalooban at pamamaraan ng Diyos, yung inaakala nating tama na po, sa Diyos ay maaring mali. Iba yung kanyang kaalaman, iba yung kanyang pamamaraan. Kaya dapat humihingi tayo ng wisdom from the Lord na tama yung motibo natin para tayo magkaroon talaga ng kaalaman tungkol sa Kanya at lumalim yung ating pagkakilala sa Panginoon. Sabi sa Isaiah 55, 8-9, Isaiah chapter 55 verse 9, 8 to 9, verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Verse 9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Amen. Amen. So yun po di ba? Kumbaga hindi natin talaga kayang abutin yung kaisipan ng Panginoon na kaya kailangan natin ang pagsunod sa kanyang salita at sa kanyang kalooban ng buong puso upang maunawaan natin ang kanyang mga pamamaraan. Kailangan po natin yun. Hindi pwedeng head knowledge lang, hindi yung pwedeng tayo lang yung nag-aaral na wala po yung basbas ng Panginoon, wala yung kanyang pangunguna sa atin, wala yung guidance niya sa atin, hindi po natin talaga mauunawaan po. Hindi natin malalaman lahat ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya hindi pwede yung katigasan ng ating ulo kapag narinig po natin ang salita ng Diyos. Dapat attentive po talaga tayo. Sabi nga sa Hebrew 4:7, Hebrew 4:7, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Amen. Amen. Yun po, dapat gano'n. Pag naririnig natin, talagang attentive na po talaga tayo. Alisin po natin yung pagiging stubborn natin para makuha po natin yung gustong sabihin ng Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, we need to possess the character of docility upang makasunod tayo, makalakad, makapamuhay na kasama ng Diyos. At yun po yung pag-aaralan natin. Ang topic natin ngayon, lesson 14 na po tayo, is docility. Ayan, ano po ba yung docility na yan? What is docility? It means the willingness and readiness to be taught or be guided. In other words, sa madaling salita, dapat teachable. Yan po. Dapat yung character natin ay teachable, yung laging handang matuto, gustong matuto at magpahubog sa kamay ng Diyos. Kaya po natin gustong matuto para mahubog po yung ating pagkatao na po. Para mahubog tayo ng Panginoon, hindi para lang tayo magkaroon ng karunungan. Hindi po yun. Dapat nandun po yung pakikiisa natin sa kilos at gawain ng Banal na Espiritu. Kaya po, ang docile na tao or character ay madaling turuan kasi nga may willingness. Andun yung willingness na matuto at sumunod ng walang reklamo. Ayan po, tandaan natin. Yun po yung kaibahan ng docile or docile sa obedience. Kasi nga po, pag merong mga tao, diba, nag-o-obey sila o sumusunod sila, pero nagre-reklamo. May murmuring. Pero ang isang docile person, sumusunod ng walang reklamo. So yun po yung kaibahan ng dalawa na po, na hindi nagre-reklamo, willing to do whatever God asked him to do. Hindi alintana o hindi nag-aalala, even if we don't know what it is. Kung may bababasa natin ang salita ng Diyos, di ba sabi ng iba, hindi ko kayang gawin yan.
Yung kumbaga ganon. Dapat pag docile po tayo or docile, handa po natin gawin dahil alam natin kasama natin ang Diyos po. Yung kahit hindi natin alam yung pinapagawa, po, talagang ginagawa natin. Ano, kahit ano po yung hindi natin tinatanong ano ba yung mapapala ko dyan kung gagawin ko yan. Walang ganon na po. Or ano naman yung pwedeng mangyari sa akin sa pagsunod ko dyan. Walang ganon ang isang docile na tao. Yan po. Walang ganong kaisipan. Meron bang ganong tao na nabuhay? Yes, meron po. Si Abraham po. He is the very good example of a docile person. Sabi sa Genesis 12:1 and 4:8. Genesis 12 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 4a, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Isa niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Imagine 75 years old na po siya niyan. Nang kausapin siya ng Panginoon para lisanin mo yung bahay, yung tahanan ninyo, iwanan mo lahat ng kamag-anak mo o ano man yung ari-arian mo at sumunod. Kasi walang tanong-tanong. Ano po ginawa niya? Sumunod siya. Hindi niya sabi, bakit Lord? O saan ako pupunta? Hindi niya alam kung saan. Di po ba? Kasi sabi lang ng Lord, umalis ka dyan eh. Hindi naman sinabi agad sa kanya kung saan siya dadali, kung saan siya pupunta eh. Pero sumunod lang po siya. Napahamak ba siya? Siyempre hindi. Dahil sumunod siya sa kagustuhan ng Panginoon. So bilang mga Kristiyano po, mahalaga po ang docility sa ating character. Ang matutong sumunod ng walang tanong-tanong, walang reklamo sa utos ng Diyos sa atin. So ang tanong, why? Bakit siya mahalaga? Why is it important? Ito po. Number 1, because it makes us receptive to the divine counsel of the Holy Spirit. Pag sumusunod po tayo, pag meron tayong ganyang character, nagiging receptive tayo, nagiging bukas yung kaisipan natin, bukas yung puso natin sa pagtanggap ng sinasabi ng banal na Espiritu. Basta nangungusap sa atin ng Lord, receptive tayo, natatanggap po natin kasi nga po bukas yung kaisipan natin. Kaya nasusunod po natin ng walang alinlangan yung sinasabi at ipinapagawa ng Holy Spirit sa atin. Tulad ng mag-ayuno at manalangin ang mga alagad. Habang sila ay nananalangin at nag-aayuno, nangusap ang Holy Spirit sa kanila. Basahin natin sa Gawa 13:2 and 3. Gawa 13 verse 2, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Verse 3, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatanong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad. Amen. Diba? Nandoon agad ang yung application eh. Sinunod nila agad, sabi po dyan, sinunod nila agad, diba? Pagkatapos nila manalangin, pinatungan na nila ng kamay yung dalawa at pinaalis na, pinalakad na. Sinunod nila agad kung ano yung sinabi ng Holy Spirit nang walang pagtatalo, wala nang diskusyon, because they have one mind, they have one spirit, receptive sila sapagkat pus silang lahat ng banal na Espiritu. Yun po yung kagandahan po ng nag-aayuno, nananalangin, nag-aayuno, naging receptive at sensitive sila sa kilos at pangungusap ng Holy Spirit na po, na wala sila sa laman eh, kaya kayang-kaya nilang sundin na po, nasunod sila ng walang pag-aatubili o walang pagdadalawang isip, maging si Saulo at Bernabe. Sunod lang po sila kung ano pinagawa sa kanila ng Holy Spirit. Ganun po. Dahil po sila ay may docile character. So dapat ganun din po tayo kapag
may congregational fasting po tayo. So, sa susunod na linggo po, meron tayo niyan. Na dapat lahat tayo napupuspos ng banal na espiritu para maging sensitive at receptive tayo sa anumang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Romans 8:9, Romans 8 verse 9, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamat na natili sa inyo ang espiritu ng Diyos, subalit kung sino man walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Amen. Amen. Yun po eh. Nasa atin na po ba yung Holy Spirit? Yes, nasa atin na po nung tinanggap natin ang Panginoon. Kaya dapat po, we must no longer be controlled by our sinful nature. Wala na dapat yung sinful nature po natin dahil po ang Holy Spirit na po ang siyang nananatili sa atin. Siya yung He is living in us and that He must control us. Dapat siya na yung nagko-control sa atin. Hindi na po yung laman po natin ang nasusunod. Ganun po ang docile person. Pero pag doon po sa mga wala, syempre, wala yung spirit ng Lord, syempre, hindi po sila receptive because they do not belong to God. Sabi po dyan, di ba? Hindi kasi sila talaga kabilang sa anak ng Diyos. Pero tayo kabilang na po tayo sa mga anak ng Diyos, nasa atin na yung banal na espiritu. Dapat siya na po yung nagko-control sa buhay po natin para masunod po natin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang docile person po ay nabubuhay sa patnubay at gabay ng Holy Spirit at handang tumanggap ng payo, ng saway, at ng pagtutuwid. Yun po, laging nakahanda ay receptive nga eh. Di po, sabi sa Kawikaan 13:18, wala po siya. Sabi po dyan, kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ayan. Kaya dapat hindi po tayo stubborn. Pagka po merong sumasaway sa atin, dapat po nakikinig tayo. Sabi, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Pero pag hindi po tayo marunong makinig, kahihiyan daw po ang aabutin po natin. Ang pangalawa, bakit mahalaga na maging docile po tayo? It gives us a teachable spirit. Yan. Kasi nga po nasa atin na yung spirit ng Lord, di ba? Kaya dapat, nandun na po yung spirito na natuturuan, na yung spirit po natin talagang na natuturuan na po, yung marunong sumunod sa anuman yung tinuturo ng buong puso. Ayan, yun po yung importante doon. Siyempre, pag buong puso yun, walang reklamo, walang sinasabi pag tumalikod na. Diba? Madalas ganun po eh. Pag nakaharap, okay lang eh. Pero pag talikod, marami ng bad na sinasabi. So, hindi po ganun ang isang docile. Yun, ganun po yung mga stubborn na tao. Yan. Sabi nga sa Awit 25:4 and 5. Wala ang Gregorio, sabi po dyan. Awit 25 verse 4, ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Yan, handa po tayong magpaturo. Na po, gusto po natin, lagi tayong tinuturuan ng Panginoon. And verse 5, turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. Ganyan po yung docile na tao na talagang walang ibang asahan kundi ang Diyos. Pag tinuturuan, talagang nagpapaturo, tinatanggap, receptive nga po, di ba? Dahil merong teachable spirit. Yun po. Mahalaga na maging teachable tayo upang hindi tumigas yung ulo po natin. Hindi pa nalaman natin na tinuro sa atin na the other week na walang magandang binubunga ang stubbornness na po. Kaya nasain nating magkaroon tayo ng docile character upang mag-grow in the knowledge of God. Para lalo pa po tayong mag-grow, makapamuhay tayo according sa kanyang salita at higit sa lahat, makasunod ng buong puso.
na no murmuring, no complaints, to have a blind obedient character or docility. Yun po eh. Pag sinabing docility, andun yung blind obedience po natin. So, ang tanong, how to be a docile Christian? Paano nga ba? Gusto po ba natin yan? Siyempre, lahat po tayo. So, number 1, always be humble. Yan, napaka-importante po sa isang Kristiyano ang humility, na kapag humble tayo, handa tayong tumanggap ng payo, ng pagtutuwid, ng pagsaway, na po, we acknowledge our weaknesses, kaya handa tayong magbago. Alam natin yung mga kahinaan natin, kaya buong pagpapakumbaba na tayo po ay handang magbago. Hindi na natin ginajustify pa po yung mga kamalian natin, yung mga kahinaan po natin, na sabihin natin, kasi talagang ganito ako, talaga wala ako alam, wala na akong justification po. Kaya nga tayo tinutuwid, kaya nga tayo tinuturuan, kasi talagang marami tayong mga weaknesses. Kaya dapat hindi tayo nagmamarunong o nagmamayabang naman kung may knowledge na po tayo. Na po. Sabi nga sa Colossus 3:12, Colossus 3:12, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Amen. ayan, dahil hinirang na daw po tayo ng Diyos, dapat daw po ay maging mapagpakumbaba po tayo. Nandun dapat yung humility po sa atin. Pinili at hinirang na tayo para sa Kanya. Kaya matuto tayong mag-humble down. Katulad ni Moses. Si Moses po ay isang docile na person. Sabi sa Bilang 12:3, Bilang 12:3, si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba, higit sa kanino man, mabuhay sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Di ba ba? Napakasarap na marinig yan mula sa Panginoon mismo, na ina-acknowledge tayo na tayo ay isang mapagpakumbabang tao. Di po ba? Nakagaya mo, sa lahat daw, walang ibang nabuhay sa babaw ng lupa kundi si Moses po yun. So nawa, kasama na tayo sa susunod kay Moses. O, no po, in-acknowledge talaga ng Lord yung kanyang pagiging humble eh. Dahil tinawag na siya, pinili na siya, di po ba, para paglingkod sa Panginoon. Pero nandoon po yung pag-amin niya na no, parang hindi niya maisip na nagagawin ko ba yan? Andun yung pag-amin niya, Lord, wala akong kakayanan na magawa yung pinapagawa mo sa akin. Dahil hindi katulad ng iba, di ba, na pag given the opportunity, nako, very proud na po yan. Nako, na nagyayabang na po. So, hindi po ganun si Moses. Yun po, kaya yun po gusto makita ng Lord sa atin, na hindi tayo nagiging mayabang once na binibigyan tayo ng opportunity na may pinapagawa po sa atin. Kaya naman, dahil sa pagiging humble ni Moses, nagamit siya ng Lord mightily. Nakita po natin yung mga miracles na ginawa ng Lord through Moses, di ba? Kaya dapat hindi po tayo maging mayabang, maging katulad tayo ni Moses na hindi nagmamalaki once na given the opportunity. No, tatanggapin kahit hindi naman alam gawin, kaya pumapalpak. Di po ba? Kasi nga po, nagmamarunong. Dapat low profile lang po tayo, maging humble po lagi tayo, sapagkat wala tayong pwedeng ipagyabang sa harapan ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Sabi nga, kaya si Moses po, nagamit siya mightily ng Lord dahil nga po, nandun yung humility niya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Number 2, paano pa daw po maging docile? Be submissive. Handang magpasakop. Una sa Diyos at sa mga nakakataas sa atin or sa namumulo po sa atin, upang maturuan tayo ng maayos at magabayan po tayo. Kasi di ba, pag hindi po tayo submissive, kahit anong sabihin sa atin, hindi tayo matututo, pati ayaw natin mag-submit. Sabi sa Hebrews 13:17, Hebrew 13 verse 17.
Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayahan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Amen. O di po ba? Tayo rin po yung makikinabang pagka tayo po ay marunong magpasakop sa mga namumuno po sa atin. Pero pag hindi po, hindi daw po makakabuti sa atin o hindi makakatulong sa atin yung pagiging stubborn po natin o matigas ang ulo. Yung palagi nilang sumusuway sa mga patakaran. Yung ayaw sumunod kung ano yung pinapagawa ng Lord o ng leader natin, ng pastor natin, ng magulang natin, ng teacher natin, ng boss natin. Basta tama po, dapat tayo po ay sumusunod, nagpapasako po tayo. Kung gusto nating mapagpala tulad ni Abraham, matuto tayong maging submissive. Diba? Si Abraham kasi walang tanong-tanong sa Lord. Talaga sumunod siya, kaya naman pinagpala ko siya. Kaya ganun din po tayo, di po ba? Lalo na sa Diyos, maging submissive po tayo no po, sa kanyang power, sa kanyang authority. Alam natin He is a powerful God, He has all the authority, kaya dapat siya po ay yung sundin natin. Sabi sa Santiago 4:7, sabi po dyan, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Yeah, kapag nakasubmit po tayo sa power and authority ng Lord, we can resist the devil. Lahat ng gawa ng kaaway, pwede po nating ma-resist para tayo makapamuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. And number 3, ano pa daw po? Paano? Learn to listen carefully. Yeah. Paano tayo dapat makinig carefully, makinig mabuti para masunod po natin yung pinapagawa sa atin sa bahay man yan, sa church, sa bansa, o saan man tayo naroon. Kasi nga po, alam natin pag di tayo sumusunod, meron pong laging consequences siya. Lalo na po sa salita ng Diyos. In listening carefully, nagiging matalino tayo. Yun, kapagkat we learn to apply or put into practice God's words that we hear. So, pag tayo po ay nakikinig mabuti, na-apply po natin ng tama yung salita na ating napapakinggan. So, nasusunod po natin ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew 7:24-25, Mateo chapter 7 verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Verse 25, nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Amen. Yes. Yun po, ganun po, diba? Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man. Sabi ko sa English, katulad daw po ng wise men. Pag tayo po ay yung nakatungtong po, yung po ating faith na po, nakatama po, nakatungtong po sa matibay na bato, hindi maibabagsak yung docile person sapagkat marunong makinig, marunong sumunod, higit sa lahat, matibay yung pondasyong bato na tinatayuan ng pananampalataya. Po yun. Ang Panginoong Jesus po yun, the rock of salvation. Sa Kanya po at sa Kanyang mga salita natin itayo yung ating faith upang hindi tayo matangay ng anumang maling katuruan, mga maling bali-balita at masamang pangyayari sa buhay po natin.
pag nakatayo po tayo sa ibabaw ng matibay na bato, which is our Lord Jesus, na po, kahit anong mangyari, hindi po tayo magkikita. Amen po dyan. Kapag ganun po, anong magiging resulta po? What is the result? Okay na yan, please. We will have a deeper relationship with our Lord. Ayan po. Pag tayo po ay isang docile person, yung magiging mas malalim po yung relasyon natin sa ating Panginoon. Yung ating kaugnayan sa Panginoon na po, yun po ay lumalalim. Bakit? Dahil nakakasunod tayo blindly sa Lord. Kaya nagiging malalim yung relasyon natin sa Panginoon. Mas magiging yung pagkakilala natin sa Panginoon, magiging deeper, di po ba? Kapag palagi tayong handang sumunod at makakayanan natin i-give up ang lahat para sa Panginoon. Para makapaglingkod ng maayos sa Panginoon, kaya nating i-give up lahat, katulad ni Pablo. Nagawa ni Pablo, magagawa din po natin. Sabi sa Filipos 3:8-10. Verse 8. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga pagkilala kay Kristo Jesus, ang Panginoon. Lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen. Verse 9, at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Amen. So, ganyan din po. Nawa ang hangarin po natin na po maging teachable po tayo, di po ba? Na talagang yun yung nag-give up niya po lahat eh. At handa po niyang, ang gusto niya makabahagi pa paging sa paghihirap ng ating Panginoon eh. Tayo ayaw nating naghihirap, di po ba? Pero siya hindi, hanggang kamatayan ng Lord, gusto niya maranasan po yun. So yun po yung hangarin po natin. Maging teachable tayo and always be eager in hearing the word of God and to live according to the word. Sa pagsunod po natin, we will be able to enjoy our relationship with the Lord. Diba? Ang sarap sumunod sa Panginoon eh. May enjoy mo talaga yung kabutihan ng Lord. Mararanasan mo talaga kung gaano tayo kamahal ng Panginoon once na nagsumusunod po tayo sa Panginoon. We will grow in His love and we will experience great and wonderful joy. Bakit po? Kasi marunong tayo sumunod. Docile po tayo, hindi matigas ang ulo. Kaya po, we need wisdom and knowledge from the Lord, but be sure na gagamitin po natin to fulfill His purpose in us. Yun po dapat yung motibo natin. Kapag gusto natin ng wisdom, ng knowledge, para ma-fulfill ano man yung purpose ng Lord, ano man yung layunin niya sa buhay natin, and to reach out other people with God's love. Yun po yung pangalawa na dapat na bakit gusto natin ng wisdom, ng knowledge, to reach out yung wala pa po sa kawan ng Panginoon. Na po, doon yung pagmamahal kasi natin sa kanila. Knowledge alone is not enough. Kasi nga po, pag knowledge alone, we feel somebody. Na po, we feel so important. Dahil marunong ako, yun, ganon. Dapat hindi po. We need love. Ang importante yung love na pinag-aralan natin last week, di po ba? To strengthen us. Kasi yun po yung magpapatibay po sa atin. Ito yung magpapatatag po sa Church of God, yung pagmamahal
ng Diyos na dapat nasa atin. Sabi sa 1 Corinto 8, 1b to 3. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. O yun po eh. Pag wisdom and knowledge lang po, yung head knowledge lang po, nagtutulak lang daw po para maging mapagmataas tayo. Maging stubborn po tayo. So, balit, ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. So, yun po yung mahalaga. Dapat may wisdom tayo, may love tayo na po para maging matatag po tayo. Verse 2, ang nag-aakala may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. O, diba? Kala mo, marunong ka na, hindi. Sabi ko nga kanina, diba? Hindi po natin kayang arukin ang pamamaraan ng Panginoon na kahit parang alam natin, sa Lord hindi. Kasi nga po, yung kanyang kaisipan ay hindi po natin kaisipan. Mas mataas ang kaisipan ng ating Panginoon. And verse 3, ngunit kilala ng Diyos ang sino mang umiibig sa Kanya. Ayun, diba? Sino yung kilala ng Lord? Yung umiibig sa Kanya. Yung mga docile na tao. Sila yung mga sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po tayo sumusunod kasi mahal natin ang Diyos. At mahal natin yung kapwa po natin. Kaya diba, yun yung inutos sa atin to love one another in words and in deeds. Hindi lang po tayo, I love you Lord. Hindi lang tayo, I love you with the love of the Lord. Sabi po, dapat in words and in deeds to strengthen one another. Yun po yung purpose. Bakit tayo magmamahalan? Para daw po magpalakasan po tayo to strengthen one another. At bilang pagtatapos, ulitin natin yung last verse natin nung nakaraan. Sabi po sa unang 1:3-18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa ang tunay na nagmamahalan. Na tunay tayong nagmamahalan. So yun po. At nawa po, sa pinag-aralan natin, mapabilang na po tayo sa mga taong may docile character. Upang kilalanin po tayo ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Diba? Sabi niya, kilala niya yung mga sumusunod sa Kanya. Kaya para kilalanin po tayo ng Panginoon, maging docile po tayo. Yung docility dapat nasa atin po yun. Kapagpalain po tayong lahat ng Panginoon, nawa po ay nakarating ng maayos sa inyong mga pandinig ang pinag-aralan po natin yun. Dahil siyempre, yung iba nasa online, hindi po maganda yung ibang signal, pero nawa, pagkilos ng Lord ay nakuha po natin ang mensahe ng Panginoon. Na huwag po tayo maging stubborn. Ano gusto ng Lord? Docility. Yung character po. Ayun po yung nakuha po natin lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.